anyway, so nag-decide kayo na there should only be one candidate. So how will you arrive at that one particular candidate? Ayan na, yan ang siguro paksa sa mga... Kasi hindi yan ang huling pag-uusap eh. Okay. Lalong-lalo na, nung lumabas yung larawan na nilabas ni VP Lenny, ang ganda ng tugon ng tao eh. Parang masaya yung mga sa wakas. Nagkita-kita na kayo. Nag-usap na kayo. Ano pang susunod dyan? Ayun na nga. Ayun na nga ang tanong. Yan yung tutulak sa yung mabilis na proseso na tuloy sunod-sunod na pag-uusap. At siyempre, kung ang mga tao maghahanap ng kung sino at anong criteria, anong proseso, yung mga tumugon dun sa litratong yon, ang daming mungkahi agad eh. Maraming mungkahi mga tao eh. So, yun na yung palagay ko, yung engagement na yon, importante yun eh. Kasi ang gusto rin naman natin kasama yung mga tao sa prosesong ito kung mayroong mabubuong proseso. So, ang maaasahan for this year, tutuloy yung process na yun? Malamang tutuloy yan. Tutuloy ang pag-uusap eh. Baka palalawakin pa kasi may mga ibang personalidad din siguro na importanteng masama dyan. So you're open to a presidential vote beyond the people who were present there? Wala pang ganun na desisyon. Okay. Okay. Let me address the elephant in the room. Yan na. According to your perspective, Lenny, we know in private quarters, and in fact, si Barry spoke already in Billionario that sinabi ni Lenny kay Barry that she doesn't want to run anymore for the national because she has to focus on the Naga City politics. Because first and foremost, Naga is their legacy. Ito yung tinayo ni Jesse Robredo. Gustong itaguyod yung good governance sa Naga. Kasi medyo naging medyo nagwindang-windang after they left eh. The question right now is, we've heard so many times that Lenny said to various sectors, various people that she met, she's not running. So what is the I understand that there was a statement made by Lenny there that she's not running. So ano ba talaga? Kasi in our perspective, if we're looking for one candidate, and the survey should support it, mataas si Lenny. Ang survey ni Lenny mataas. Ang numbers ni Bam at saka ni Risa mababa. So ano ba talaga ang decision ni Lenny? Sa iyong unang-una, yung mindset ng mga tao doon. Kasi inimbita siya dahil wala sigurong makakapag-mobilize nung 2022 constituency niya kung hindi siya eh. Siyempre. So, hindi mo siya pwedeng hindi isama sa usapan ng ganito. Tama yun. Ngayon, respecting her previous statements. Kasi kinausap siya ni Senate President Ron. Ang sagot niya talaga. I remember that. Ni Sengkiko. Ang sagot niya talaga, hindi ako dyan. So, hindi na yun kinulit eh. Pero ang pinaabot sa kanya, hindi ka pwedeng hindi sumama sa usapan na ito. Kasi napakahalaga ng papel mo para matiyak natin yung 28% na sumama sa iyo noon na walang organisasyon, walang pera, nagsakripisyo. Kailangan natin maging core ng kung sino man ang tatakbo sa 2028. Kasi napakalaking bloke nun eh. At open naman siya dun sa partisipasyon na yun. Hindi, nakikita niya na mahalaga. Nakikita niya na mahalaga. Kayo ba are all conveners? Except for those people who are running. Do you consider yourselves as conveners? Wala pang formalization na gano'n eh. Basta lang nagtawagan lang eh. Kasi kailangan na mag-usap eh. Correct. Hindi naman mapapagkaila na may obligasyon din yung mga tao doon eh. Tama. Di ba? Mga matagal na tayo sa paglilingkod sa bayan. Itong importanteng 2028 na election, hindi natin pag-uusapan. We got some data kasi pag presidential kasi, normally you are already in double digit eh. In the case, for instance, I'll just read si Noli De Castro, first presidential survey as a vice president, presidentiable siya. Ang number siya kaagad, number 1 siya kaagad, presidentiable eh. Ito yung after nag-top siya ng senatorial. Yes, oo. Si Loren in 2007 midterm, after siya nag-top number 1, 12% kaagad ng presidentiable
Si Grace po, 12% din as a midterm eh. Di ba? Nung first survey as a presidentiable, 12%. Right now, si Bam is a presidentiable kasi number 2. She's only at 3%. So it's the way we see it, either he's not really a presidentiable, which is unfair to him, or his numbers are being suppressed by people waiting for Lenny kasi Lenny is still high. Ano ba? Well, 15, mga ganun. Yeah, oo. Ang isang interpretasyon dyan, Edwin, mahaba yung listahan eh. Mahaba pa yung listahan. Kaya syempre, kalat yung Yung boto. boto. Kasi hindi pa nga nagkakaisa Hindi sa pa isang nagkakaisa. kandidato. Mahaba yung listahan. So, talagang mangyayari talaga yan eh. Ngayon, kailan iiksi yung listahan? Yun ang, hindi na, alam din dun sa usapan na yon, na hindi pwedeng nangyari dun sa nakaraan na magla-last minute na naman tayo pagpili ng, yan ang isang indicator na maliwanag doon. So, sa poll, Sec Butch, anong boto mo? No, pero meron ba kayong napagkayarian? Because obviously we learned from the past that we planned too late. No? Of course, Lenny will disagree with that. But we started late. Kasi I remember nag-declare sa October eh. Yeah. Di ba? October siya nag-declare. I spoke to her July. So we ran a campaign September, viable siya at 13% siya kagad at that point. So viable na siya. Although nagsimula siya 8. No, 6. July, After tinrabaho natin, naging 13% siya. There is certainly a sense of urgency. At indicator na nga yung sinasabi na wag na natin paabutin sa dulo. Yun. Kaya dapat ang ganda yung timing. so Kaya shared naman yun. Shared yun among the mga taong It's almost unanimous. Okay, di ba bote? Ayun yung sinasabi what ni you say Senator almost? Drilon. Senator Drilon na kailangan natin pagkaisahan yung proseso. Tsaka yung criteria, tsaka yung time frame nito. Okay. So, ang kabutihan nun, ngayon pa lang, Meron ganong ganong agreement. usapan. Tama. May ganong usapan. Pero how soon will you resolve that process? I mean, at some point, like for instance, like I'm saying, I believe that if Lenny is there and she is not running, she will continue to suppress the numbers of Bam and Risa or even Kiko. So, how will you come up with a candidate na talagang alam natin kung tunay na numbers niya kung nandun si Lenny? So, you have to discount Lenny because she already said hindi siya tatakbo. Well, Ano ang problema? siyempre, kukonsulta rin tayo dun sa mga nagsasurvey, di ba? Yeah. So, palagay ko, matatalakay yan dun sa darating na usapan. Kasi hindi naman lumabas yan sa usapan. Pero my understanding also this, but pasensya na, I'm pressuring you. But it's really a concern for us because we don't want to happen not another 6 years of bad governance. So that's why we are very, very invested. Yeah, pareho naman ang... In coming with the maski right na sino candidate. naman kausapin mo sa grupong yun, talagang... And by the way, people, Mahalaga I yun. was just interviewed this afternoon by another personality. I told them, boss, alam mo ito, in 2015, ako ang nagsuggest kay Mar, si Lenny ang kunin natin. Marami doon sa table sa bahay ni Mar na nabigla. They were expecting someone else. And then in 2021, I convinced her and we convinced her, takbo ka. So we ran a campaign and she became viable. This time around, I was asked, ba't ayaw mo i-convince si Lenny? Ulit sabi ko kasi, we've asked too much from her. And that's, if we keep on insisting on her, it shows the lack of a deep bench. And I certainly disagree. We don't have a deep bench. We have a deep bench, except that we don't allow, if we keep on looking at Lenny, we tend to disregard people who are very well qualified. And echoing what Prime Minister Mark Carney said, nostalgia is not a strategy. Hindi, pero ako naman, ang malaki yung kumpiyansa ko kasi yung mga nakaupo dun sa lamesa, marami nang dinaanan na kampanya yung mga yan eh. So alam nila kung ano yung mabuti at dapat eh. Lalong-lalo na yung mga panahon na hindi tayo nagtagumpay. Pero may mga panahon na nagtagumpay tayo. Meron panahon na, katulad ng 2022, hindi natin nakuha lahat, pero di ba? So, palagay ko, yan ang magiging gabay dun sa mga taong nakaupo dun na yung karanasan nung mga nakaraang laban sa eleksyon. Hindi, pero at least Hindi mawawala yun. At least ang klaro, malinaw na nagkakasundo, kailangan na nating simulan yung proseso.
Kasi kailangan nating maagang makapaghanda. At may expect natin gugulong na yan this year. Kung meron mang sigurong pangamba na puro politika na naman ang pag-uusapan. Kasi itong hinaharap natin krisis sa budget, kailangan din natin to pagtuunan ng pansin kasi hindi natin pwedeng palampasin yung ano bang kwento talaga dito at sino bang mga mastermind dito. Kasi ngayon parang doon lang tayo sa isang issue, flood control. Yung flood control, 30% lang yun ang kabuang Yeah. Budget na kung saan-saan nilagay eh. Kaya ang gusto naman nila, ang taong bayan hinahanap din ng anong mangyayari dito sa issue ito. Kaya kung puro election ng pag-uusapan, syempre medyo mag-aalangan ng mga tao. I agree with you. Pero ako lang, Butch, we really just need one candidate. And I'll tell you, I wish that Lenny would either join and categorically say, I don't want to run anymore. Kasi, number two, I've been attending some FGDs, focus group discussions. And, to the credit of BAM and RISA, BAM is known for edukasyon. Yung kanyang, may isa nagsabi, kadena. So, may awareness na doon. Si RISA, ang tingin sa kanya matapang. In fact, ang tingin nila kay RISA, may pusong lalaki. So, pinapantay ka sana. Hindi, totoo yun. Napigla ako kasi I really listen to their discussion. But the point is, we have very, very good candidates eh. Hindi lang yun, Edwin. Meron tayong momentum galing doon sa 2025 midterms eh. Kailangan magtuloy yun eh. May ibig sabihin yun, kaya kailangan din na pag-aralan. Ano bang mensahe sa atin noong 2025? Yun lang, parang nangihinayang ako na kung gusto tumakbo ni Lenny, tumakbo na siya. Sabihin na niya. Kung ayaw niya, sabihin na din niya ayaw niya. Para ito sina Bam at saka si Lenny makapaghanda. Kasi otherwise, parang may somebody's pressing on the scale eh. Hindi, pero ang position naman ni VP Lenny, sinabi ko na ba tayo niya maniwala? O di sabihin na natin sa mga survey firms, huwag na yun. Di ba? No, I agree with you. Parang, wala ba akong isang salita? Parang, I agree. di ba? Hindi, tama yun. If you said it na, tama yun. I agree with you. We should, in fact, sabi ni Barry nga, in our discussions, we should take her word as gospel truth na yan. Hindi, respeto naman yung agency ng tao, di ba? Yun naman yun eh. Ako, sa totoo lang, hindi ko nga sinasaka yung yung possibility pa na down the line, 'di ba? Let's say a year from now, 'di ba? Ang lalabas ang pinakamalakas pa rin talagang kandidato si Lenny Robredo. Hindi naman sarado yung yun eh, yung usapan eh. But in the meantime, 'di ba? Ako galangin natin yung sinasabi niya. Maghanap tayo. Sinabi na rin niya, 'di ba? Kayo na 'yan. Hanap kayo na. Di gawin natin. Kaya nga reassured ako actually na meron ng desisyon na under yung proseso. At actually, natutuwa ako na si VP Lenny understands na meron siyang malaking papel doon sa kung ganun ka, sa success ng process na yun. That would be good enough for me. Diba? Na we move forward knowing that Lenny is no longer interested but she will still continue to help in the process. Kasi kailangan actually yung kanyang power din to to convene and consolidate. Ang hirap naman isipin. Nakatingin ka sa 2028, hindi mo kakausapin si VP Lenny. Totoo yun. Wala eh. Para kang nag-umpisa na yung pinaka-baluarte mo, hindi mo kinukonsulta. Tsaka every election, yun namang ating naging standard bearer nung previous. May malaking papel yan eh. Doon pa rin sa process. So essentially, lalo na si VP Lenny. So what we're trying to say to those who believe in the yellow and the pink forces is that start also considering other candidates, not just Lenny, because they are the ones who are really going to promote themselves and as presidentiables, di ba? Well, so Butch, tatakbo ka? Pero I'm really reassured na, di ba, umaandar na yung proseso, na ito na yung start ng ganyang So, kailan ang next meeting Lahat nyo? naman yung nandun, itataya talaga buhay dyan sa proseso na Tama. pagkaroon tayo ng matinong leader.